Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Lunes. 21 pesos kada litro posible nga dugang pagid sa presyo sa diesel buwas. Posible na maglabos sa 170 pesos kada litro. Duha ka separado nga insidente sang rambol nagluntad sa Negros Occidental sang weekend. Pagpanglabo kag pagpangtiro nagluntad sa Calino, Iloilo sang Biyernes Santo. 3 pilason. 4 kabalay na sunog sa barangay Banago, Bacolod City. Napabayaan nga gintutdan nga basura, gintumod rason. Kag pag-obserbar sang Semana Santa sa Western Visayas kag NIR, generally peaceful suno sa kapulisan. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, presyo sang diesel, posible maglabot sa 170 pesos kada litro sa panibagong nga mega oil price hike buwas. Presyo sang gatong hindi pagilayon magnubo apisar, hilway na nga makalabay sa Strait of Hormuz ang oil suppliers ng Pilipinas. Ini ang tutukan ni Kim Salinas live sa Haro, Iloilo City. Kim? Jert, tapos na ang Semana Santa apang padayon ang kalbaryo sa mga motorista, ilabi na sa mga PUJ drivers bangod may panibago naman nga mega oil price hike subong nga semana. Makit-an ang malabang nga pila sa sininga gasolinahan sa Haro, Iloilo City kay nasangaga. Madamo ang nagapatughong antes pa ang round 5 sang mega oil price hike sa pungsod niya ipatuman boss. Para makabil matasang barato Nangagaw ko di subong. Boss mo saka naman mo. Gina-consider mo man bala sir nga basi magmotor o mag-commute na lang kung sige nagitsaka ya. Dara siguro dara kita makadto Base sa oil energy sources, magasaka naman sang 20 pesos tubtob 21 pesos ang presyo sang diesel. 6 pesos and 50 centavos tubtob 7 pesos and 50 centavos ay gasaka sa presyo sang gasolina. Gani posible maglabot sa masobra 170 pesos ang kada litro sang diesel sa pila ka gasolinahan sa Iloilo City. Huwebes, sang ginanunsyahan sa Department of Foreign Affairs nga panugutan sang Iran ng oil suppliers sa pungsod nga makalabay sa Strait of Hormuz. Dako ini nga bulig para manginistable ang supply sang gatong sa pungsod. Apang suro kay Energy Secretary Sharon Garin, wala ini nagakahulugan nga galayon mapanumo ang presyo sang gatong sa pungsod. Samtang, masobra naman 8,000 ka mga tricycle drivers sa Iloilo, Rojas kag Pasay City ang una makabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance halin sa Department of Social Welfare and Development. Hiwato ng distribution sa Miyerkules, Abril 8. Ang specific area no sang payout no coordinate lang nila no sa ilang local government unit. Ang mga PUJ drivers nga labing apektado sa krisis, nagakatingala kun nga akadugay mahatag ang cash assistance para sa ila. Sakya din, di na naman kaya. Amo na naman kotmon sa no kay ang bala hatag la sa subong la man. Hatag lang ninyo sang mas madasig na tinion kay kinahanglan na gid ang mga driver subong. Pagklaro sang ahensya, nagaulat pa sila sang guidance sa Central Office. Hindi pa madeterminar kung saan gid suguran hatag ang cash assistance sa PUJ drivers. Kay ang PUV naman niya or other drivers naton, the list will come from the OTR. Once ang national office naton will give us the guidance or go signal to pay out and go, no, we will coordinate. Samtang paidalaw naman sa state of calamity ang Banwa sang Ahoy kag Nulusena bangod sang krisis sa gatong. Jert, iwaton sa mga gym sang Barangay Zamora Milieza sa City Proper, Barangay MH Del Pilar sa Haro, kag La Paz Gym ang payout sang cash relief assistance sang DSWD sa mga toda sa Miyerkules. Good news naman sa PUJ drivers sa Iloilo City, suguran na ang 1,500 pesos nga fuel subsidy coupon ang distribution sa Huwebes, Abril 9. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Kag para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Eileen Pedreso. Lin?
Madamo nga salamat, Jert. 5 ka persona pilason sa separado nga insidente sang Rumble sa Sipalay kag Bago City kaduan sang pag-obserbar sang Semana Santa. Yaring balita nga atong gintutukan. Makita sa ining video nga nagadalagan ang mga lalaki sa kilid sang baybay. Malapit sa puno sang kahoy, isa ka uniform personnel ang makita nga nagatambag sa lalaki nga naka-green nga shorts. Ginpulihan ini sumbag sa mga pamatanon. Nagbalos man sang sumbag kag nagtumba ang lalaki nga nakaitong nga shorts. Nagluntad ang kinagamo sa isa ka beach resort sa Sipalay City sang Sabado. Tapos the convergence ng tao, impluensya sang alcohol, then eventually nagresulta sa commotion. Amo ni mamanginalantaw natin nga possible nga mga motibo. Ini nga kita natin sa video is damo-damo na being involved dito nga matao. Then when our Coast Guard also intervene, ang kagatong kapulisan ng 4 ang napilasan sa kinagamo nga lunsay maghimata. Gilayon ginareglo ang mga ini sa barangay suno sa kapulisan. Nakuhaan man sa video sa barangay Mao Bago City ang paglinagsanay sa sini nga mga lalaki antes magsugod ang pagbindisyon sa mga salakyan sa Sabado de Gloria. Sa investigasyon sa kapulisan, ginlagas sa mga nagdinalaga ng isa ka persona nga ginpahayag ng lampos sa botelya sa isa ka lalaki. Residente man sa lugar ang ginlampusan nga biktima. Wala pa inisang plano nga magpasaka sang reklamo, batok sang nang lampos sa iya. ng video ang dinalagan, ina ang mga tao na muna ng kurso dito sa naglampos sa biktima. Ginabaysa naman sa aton kapulisan nga nagresponde nga mapablater sa kapulisan. Upod kay Reynald Casillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Sa dugang nga balita, pagpanglabo kag pagpangluthang nagluntad sa isa ka suba sa Kalinog, Iloilo sa Biyernes Santo. 3 ka tawo na samaran. Sa Lambunaw naman, lalaki patay matapos ginpulian labo sa magutod. Si Julius Villacaol nakatutok. Natublag ang pagpaliwaliwas ang pila ka pumuluyo matapos magluntad ang ginamo sa tunga sa duha ka grupo sa Malagumpit River sa barangay Cahigon, Kalinog, Iloilo sa Biyernes Santo sang hapon. Sino baganay asa naglapot sa lapanay kag pagka-tiro sa gato duwa biktima. Ang mga involbado ang lunsay man pumuluyo sa barangay Cahigon. Daan nga hiligutanon ang ginatudlo kabangdanan nga naglala bangod lunsay na kainom ang mga ini. Ginapahayag ginlabo ni alias Jose, 56 anyos, ang 62 anyos nga si alias Roque, nga naigo malapit sa Yababa. Bangod sini, ginapasunin nagbalos ang CAFGO member nga assigned sa mga barangay nga ginkilala kay alias Anggay, yara sa legal nga pangidaron nga upod ni Roque. Gintiro sini si Jose, naigo man ang barangay kagawan nga si alias JP, 33 anyos nga base sa impormasyon, nagtuyo lang magtambag. Lunsay ang mga ini napilasan sa tiyan. Nagpalagyo pa si Anggay, apang sang Biyernes na tuwang gabi, ina nagsungka. Pero do hindi naman ako sa pamilya nga tao nga nagapangita. Insert bila diri sa atong ilang mata. Sa panang 45 pagiging tiro. Ginapahayag nga loose firearm ang pusil ni Anggay. Ang nagkalasamaran ang yara na sa maayong nga kahimtangan suno sa kapulisan. Ang mga responsable sa ginamo ang nagapangatubang sang reklamo nga frustrated homicide. Patay matapos ginpulihan labo ang 40 anyos nga si alias Neto sa barangay Hayubo, Lambunaw sang Sabado sang gabi. Base sa investigasyon sang Lambunaw Police, upod nga naginom ang biktima kag mag-utod nga suspect nga sanday alias Erwin kag alias Henan. Lunsay ang mga inipumuluyo sa barangay Tigbayog sa Kalinog. Samtang pauli na, nagbaysay kuno sanday Neto kag Erwin nga nagtulod sa suspect nga labo nini. Pagkakita ni Henan, nagbulig man ini labo at large naman ang mga suspect nga dala ang ilang mga binangon sa ila pagpalagyo. Ginahulat pa sa kapulisan ang desisyon sa himata sa mga biktima kaangot sa krimen. Nairita yung si si Erwin, tinaga niya talaga ng tinaga sa ulo at sa left shoulder si Neto. Julius Villacaol. 1 Western Visayas. 4 ka balay nasunog sa barangay Banago, Bacolod City. Samtang sa Oton, Iloilo, 2 ka balay ang nasunog man. Yaring balita nga atong gitutukan. Mabatian sa video ang pagkabalakas sa mga residente samtang ginatanaw ang pagdabadabas ng kalayo sa mga balay sa Purok Makawiwili, barangay Banago, Bacolod City alas 10 Biyernes ng gabi. Sa drone footage, makita man ang dako nga kalayo sa mga balay. 10:31 na sang gabi isang nagdeklara nga fire out ang BFP.
Suno sa mag-asawa nga Carmelina kag Jimmy nga kabahin sa mga nasunugan, nagakatulog ang mga inis ang nagsugod ang kalayo. May nakabate na kami nga gasinggit na sunog. Kipuka ko pagpuka ko siya, nagwa sa tito na nakita yung gabat daba-daba na ang kalayo sa kilid ng balay. Nagkuha ko balde. May isa ko balde na ako, ang isa siya ko tubig, hindi kasarang. Tapos naglagan ko, ginano ko siya, unahan mga bata. 3 kabalay ang totally gutted, kag isa ang partially damaged. Base sa inisyang investigasyon sa BFP, posible gintutdan nga basura ang ginhalinan sa kalayo. So prior sa incident, around 5 p.m., si Mr. Fritche of Ngol nga nag-set mag-isa sang panutod sa nga basura since nga tama ka mala subong ma'am kag basko sang hangin ini posibilidad nga nag-transfer ang kalayo sa mga malapit kapag nga mga combustible materials. Samtang 2 kabalay ang nasunog sa Barangay Trapiche uton kagabi. Suno sa BFP, nagsugod ang sunog sa dapog sang balay ni Alfonso Moreno Jr. Nadalahig man ang kaiping nga balay ni Maria Cecilia Tupas. Padayon pang investigasyon sa kausa sang sunog. Apang posible nga ginhalinan sini ang napabayan nga ginaluto. Ginahibalo pa sang BFP kung may tawo ang balay ni Moreno sa nagluntad ang sunog. 84,600 pesos ang kabukusan nga danyos nga ginbilin sang kalayo. May tunaw dito nga kaldero, hindi man sa matunaw kung hindi nag-concentrate na yung grill sa nga kahit posible nga kahoy or ulin. Nagdaba-daba ang karo nga ginakargahan sa imahe ni Jesus Nazareno samtang ginaprosesyon sa Balasan, Iloilo, Biyernes Santo ang gabi. Ang prosesyon ang kabahin sa aktibidad sa Iglesia Filipina Independiente. Ginpakigangutan sa news team ang Balasan Fire Station apang wala kuno na report sa ilang insidente. Pero base sa source sa news team, nagtughong sang gasolina sa ilang generator ang nag-ooperate sang karo. Apang may gasolina na nag-agsik sa tela malapit sa Tambutso. Ginapatihan nga bangod sa init halin sa Tambutso, nagkalayo ang tela. Sa pagbinuligay sang pumuluyo kag sang pila ka miyembro sang simbahan, napalong man ang kalayo kag nasalbar ang ginkarga nga imahen. Upod kay Reynald Casillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, patay ang 15 anyos nga solterito nga si alias Zian matapos malumos sa Suwage River sa Barangay Bungol, Haniway, Iloilo pasado alas 5 sang Huwebes Santo. Sa investigasyon sa Haniway Police, naghagadanay magpaligo ang biktima kag 4 pa sini ka mga abyan nga lunsay menor de edad. Nagasuhot ang mga ini sa buho sang sheet pile sa ginakayo nga flood control project. Apang bangod sang kadakuon sang biktima, naipit ang ulo sini rason sang iya pagkalumos. Larar ini nga dead on arrival sa ospital. Samtang 4 ka drowning incidents ang na-record sa Western Visayas ng Semana Santa suno sa PRO 6. Magluwas sa Haniway, may insidente man sa pagkalumos sa Maasin kag Potota ni Iloilo. May yara man sa Lawaan, Antique. Wala na po, no? Kasi wala naman silang ibang suspect. Actually, yung nangyari yun, mga bata ang kasama, and yung mga witness naman, yung mismong nag-rescue na ginawa niya sa loob ng seat pile. Mga kapuso nga kapisnon, bantayan ang inyong paborito nga Kapuso Stars nga magapakigbahin sa Hangaway kag Linay sang Kapis 2026. Sa April 16, 7 p.m. magapadulong sa Capiz si Martin Javier para mangin host, samtang magaserbe naman nga judge si Gazini Ganados. See you sa Capiz Gymnasium, Rojas City, Capiz, mga kapuso. Bantayan. Pag-obserbar sa Semana Santa sa Western Visayas kag NIR, generally peaceful suno sa kapulisan sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, religious sites kag tourist spots sa Semana Santa gindagsa sa mga tawo. Pag-celebrar sa Semana Santa sa Western Visayas kag NIR, generally peaceful suno sa kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Gindagsa sa mga tumulo kag bisita ang tuigan nga Stations of the Cross presentation sa Western Visayas sa pag-obserbar sa Semana Santa. Isa diri ang pagtaltal sa Balaan Bukid sa Jordan Guimaras, sa diin santo sa Tourism Office ng Banwa. 11,000 ang nagpadulong nga turista. Amo man ay ka-50 katuig nga taltal sa Barotac Viejo. Sang Easter Sunday, naghiwat ang mga parokya sang dampog ukan ang pagsugalaw ni Maria sa damanhaw nga Hesukristo, kasubong sa Banwa sang Santa Barbara kag Leganes. Sa bugos nga Holy Week, nangin masako sa religious activities ang tagsa ka parokya kag sa pagdagsa sa mga turista sa lalagawan nga lugar. Sunod sa Police Regional Office 6, humalin sang Palm Sunday, Marso 29, tubtob Easter Sunday, Abril 5. 400 ka krimen, kagiban pa nga insidente ang na-record. Mas manubo ini kumpara sa 411 sang Semana Santa 2025. Sa numero, 240 diri ang aksidente sa dalan sa diin. Overspeeding kag sila nga pagliko ang kalabanan nga kausa. Apisar sa ni malino kag matawhay ang assessment sa kapulisan sa pag-obserbar sa Semana Santa sa Western Visayas subong nga tuig. Isa sa mga factor na ato ni consider ang ato nga deployment, strategically deployed sa ato nga mga personnel on the ground, especially on the places of convergence, including ng aton coordination with other partner agencies and of course ang support sa aton iya nga mga force multiplier advocacy groups. Nangin generally peaceful man ang pag-obserbar sa Semana Santa sa Negros Island Region suno sa kapulisan. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka lalaki matapos mabungguan sang bus ang iya ginadala nga bisikleta sa barangay San Francisco Sur, Tibiao, Antique sang Sabado sang hapon. Base sa payag sa mga saksi sa kapulisan, padulong sa Banwa ang bus na nasugata sini ang biktima nga wala sa nagakaigo nga lane. Gintuyo pa ini nga likawan sang bus driver apang nalabot gid. Ginahulat pa sa kapulisan ang desisyon sang himata sang biktima kag sang bus company kaangot sa aksidente. Sa iban pang balita, ginaligar miyembro ng Komiteng Rehiyon Panay sa New People's Army nga may warrant of arrest sa kaso nga rebellion na dakpan sa Banwa, Sampavia. Si John Sala nakatutok. Huwebes Santos sa ginaresto sa kapulisan na ginatudlo kabahin sa Komiteng Rehiyon Panay sa New People's Army nga si Josephine Porquia sa ginarentahan sining balay sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. Ini ang wanted sa kasong nga rebellion kag ginpapanaugan sang warrant of arrest kag gin-issue sang June 2012 sang RTC Branch 21 sa Mambusaw, Capiz. May warrant of arrest siya, may possession pa siya sa explosive device. That's why so medyo bugat-bugat ang iyang kaso kag daw nang available siya. 40,000 pesos ang piyansa sa kasong nga rebellion sang sospek. Apang non-bailable naman ang kaso nga paghupot sang explosives. Ginpaidalom sa inquest proceedings ang Sabado ang sospek sa Banwa sang Nulusena. Ginaresto man si alias Luing nga kaupod ni Porquia sa balay bangon sa obstruction of justice apang nahilway manini sa kapulisan. Sunod sa abogado ni Josephine Porquia pagpamigo sa natabo sa iya kliyente nga kasubong man kuno sa natabo sa mga kapareho sini nga development workers. Ang natabo diri is hindi man ini maglayo sa pila ka mga forma sang harassment considering nga kadamo sa mga development workers sa naton ang nagakabutang sa kompromisong ila kinamatarong. Sa ginpagawa nga statements ang Panay Alliance Karapatan ginkundina sang grupong ginakabi nga paglapas sa tawhanon niya kinamatarong sang mga kasubong ni Porquia nga mga aktivista. Upod kay Hans Tierto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, presyo sa pila ka water sports activities kag seafood sa Boracay nagsaka man bangon sa pagmahal sang gatong. Apang mga turista nagdagsa sa gihapon sa isla sang Semana Santa. Si Kim Salinas nakatutok. Hindi madula sa bucket list sa mga turista sa Boracay ang water sports activities. Ina, sa tunga sa pagsakas ng presyo humalin sa Marso. Ang sato 1,800 pesos sa 15-minute nga parasailing, subong 2,000 pesos kada tao. Ang sato nga 3,800 pesos nga 30-minute jet ski, subong 4,000 pesos na. Masobra 900 pesos sa kada 20 litros ang gatong ang nagdugang sa gasto, suno sa isa ka manager. Para makasurvive at ma-maintain namin ang serbisyo at the same time, yung aming staff, kailangan namin itaas. May pila pa man ka-aktibidad nga wala pa nagsakas ang panukot. Apang nagpaandam nga magpasakaman kun parayon ang pagmahal sang gatong. Kasi po yung almost na consume namin 2,000 for 2 days, nagiging 3,500 plus na po. Nagsaka man ang presyo sa mga seafood sa isla. Sa restaurant nga ini sa Station 3,
Ang buhi nga kasag ang nakabalor lang sang 800 pesos per kilo sadto. Subong 1,100 pesos na. Nagsaka man sang 200 pesos ang kada kilo sang iban nga isda, kasubong sang lapo-lapo kag tangige. Maapektuhan tayo sa operating natin sa mga expenses lalo sa seafoods, lalo na may mga seafoods na kailangan natin i-maintain. Pagklaro sang LGU, temporaryo lang ang saka preso, kag magbalik kon magdubo ang presyo sang gatong. Pesar sa ning mga pagsaka, nagsasagihapon ang mga turista sa isla. Hindi naman siya ganun ka kasi maintindihan mo naman siya kasi nagtaas ngayon gasolina. Okay naman po sir, worth it naman pag nag-parasailing ka dito sa Boracay. Sunod sa Malay Tourism, halin sa 53,000 tourist arrivals nga na-record sa Semana Santa 2025, masobra 56,000 ang mga turista sa Boracay humalin sang Palm Sunday, Tub-Tub Holy Saturday. Generally peaceful man ang Holy Week sa Boracay suno sa otoridad. Mga petty crimes, but manageable. Wala tayong mga significant event o drowning incident na nangyayari. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa una nga pag-atubangay sa Binild Lady Blazers kag Letran Lady Knights sa finals sa mga season, nagbayluhan na yung duha ka teams sa una nga 4 ka sets. Una nga nakapuntos ang Lady Blazers. Tub-tub nakuha sa Lady Knights ang 5th set sa score na 15-11. Ini ang una nga kalutusan sa finals ng Lady Blazers sa sunod sang 5 ka seasons. Samtang nakuha naman sa Mapua Cardinals ang Game 1 sa Men's Volleyball Finals batok sa Binild Blazing Spikers. Nagdaog sila sa sulod sang 4 ka set. Sa Miyerkules, April 8, ipatigayon ng Game 2 sang finals pagkatapos ng awarding ceremony para sa Season 1-01. Malantaw ang hampang sang Men's Volleyball sa Heart of Asia, samtang sa GTV kag Heart of Asia naman ang Women's Volleyball. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Nahulog na sa kamot sang kapulisan ang 71 anyos nga lalaking suspect sa pagpanghimulos kag pagpatay sa 7 ka tuig nga apo sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo sang November 2025. Ang suspect ang nadakpan sa barangay Tipakla, Ahoy, Iloilo sang Sabado, Abril 4. Pinagi sa warrant of arrest sa kaso nga rape with homicide. Ginpangunahan sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company ang pag-aresto sa suspect. Naghingi man ang mga himata sang suspect nga hindi na siya pagisaylo sa Lambunaw Police Station bangod sa kahangawa sa iya seguridad. Ginahikot na ang commitment order ng suspect sa korte para ma-turn over sa paginakop sa Bureau of Jail Management and Penology. Dahil na rin sa tulong na rin naman ng natin sir, ng alba natin, doon siya nakakuha natin sa Ahoy mismo sir. Pero as far as I know sir, hindi lang siya sa Ahoy nag-stay. Anom ka beses nga may pagbugas ng aso sa bulkan kalaon sa sulod sa 24 oras sunod sa PHIVOLCS. Naglabot sa masobra 2 ka oras ang pinakamalawig nga pagbugas ng aso sa bulkan. Wala sang ashfall nga na-record sunod sa PHIVOLCS. Hugot nga monitoring sa PHIVOLCS sa iban pang aktibidad sa bulkan nga nagapabilin sa Alert Level 2. Pila ka mga Ilonggo ginpili nga magpaliwaliwa sa baybay sang weekend bangod sa mapaang at tiyempo. Si John Sala nakatutok. Naglabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Banwa sang Dumangas ang Sabado de Gloria. Gani ang pila ka mga residente ng desisyon nga magpaliwaliwa kag magpabulubugnaw sa baybay. Aga pa lang madamo na nga pamilyang ginpili nga sa baybay sa Banwa sang Dumangas mag Holy Week getaway. Magluwas sa libre abikuno, malapit lang ini. Nag-uropod kami pamilya namon eh. Ay, nami talaga dis baybay daw kagid. Maka-enjoy kagid. Halin naman sa Banwas ang potota ng pamilya ng Daymanilin. Tagsa kasabado kuno sa baybay na ang ila kalatuan upod ang pamilya. Para makabanding-banding kami kag sa subong nga adlaw gid ang amon nga
pagtililipon bala sir kay sa Domingo naman makalagaw-lagaw naman kami kag makabalik kami sa obra sa Lunes. Nagalibot man sa baybayong makatapos ang Philippine Coast Guard Dumanga Substation agud masigurong seguridad sa mga nagapaliwaliwa kag mga nagalangoy. Subong adlaw 42 degrees Celsius naman ang heat index sa banwas ng Dumangas. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginbuksan na ang Iloilo City Action and Resilience o kun Eye Care Center sa Barangay Tabuk, Suba, Haro. Nahamtang sa building ang Iloilo City Police Station 3 Bureau of Fire Protection kag Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kun CDRRMO. Nagalaom ang LGU nga bangod mas malapit sa komunidad ang otoridad, mas mangin madasig man ang pagresponde sa anuman nga sahis ang emerhensya. Inina ang ika-9 nga Eye Care Center sa syudad. Ginbuksan man ang ika-10 nga Eye Care Center sa Taal, Molo. Ang ako nakita kay Permi ako present mag-disaster kag mag-calamity, tako yun nga bulig ang aton Eye Care Center. Naging command center sa kag-ara na tanan. Amo na ang adriya sa Iloilo City, madasig ang aton response. We have an air-conditioned room, no? So yung gagawin na lang ng pulis natin is magtrabaho. And we have to make it sure, ma'am, that this facility will be taken care of at hindi natin ito pababayaan. Mga kapuso, age doesn't matter sa paglabot sa handom. Ini ang ginpa matudan sang isa ka 78 anyos nga lola nga naggraduar sa senior high school sa Lalio, Cagayan. Nagtapos ang senior high si Genoveva Andaya sa Technical Vocational Livelihood Strand sang March 31. Suno kay Lola Genoveva, pigado ang iya pamilya, gani wala siya nakatapos sadto sang iya nga pagtuon. Gani sang hatagan sang kahigayunan, gintingwaan sini nga makatapos ang high school sa idalom sang Alternative Learning System o kun ALS. Kagina mga pinakadalag ko ka pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo gid nga salamat sa mga kapuso naton pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Jerthro Charlotan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtob subong matutuod nga serbisyo gid lang.